So sa video ito, merong nagsabi sa akin doon sa Facebook page ko na si Cash Express ay illegally operating na raw because of abusive collection practices. O ibig sabihin natin na in short terms, revoke na raw ayon sa kanya. Pero linawin natin itong issue na ito at para mas maliwanagan kayo, panoorin nyo ng buo at intindihin po ninyo ang video tatalakayin natin ngayon. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo. Napakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook at ang YouTube. At kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo at nagkaroon kayo ng tamang information, malaking tulong po ang pag-like, pag-share at pag-hit ng notification bell para updated po kayo sa mga usapang online lending app. So yun nga, disclaimer muna, hindi po ako nanghihikayat na kayo ay mangutang dito sa mga online loan app. Hindi po ako promoter, hindi po ako OLA agent, hindi po ito sponsor ng mga OLA. Ako mismo ay sumusubok sa mga OLA na ito para may maibigay ako sa inyong tamang expectations, para may maibigay akong shared real experience kung paano yung proseso ng kanilang pagpapautang at kung paano ang proseso ng kanilang paniningil. Okay? Para lang may maihatid ako sa inyo na talagang naranasan ko para magkaroon lang kayo ng tamang idea at info dito sa mga susubukan ko. So, ito nga sa aking Facebook page, lilinawin ko yung video na ginawa ko doon sa comment na ito, nag-comment na ito, hindi po yun ang point ko doon kay Cash Express. Baka nalito lang kayo dahil sa title na sinabi ko, list ng mga OLA na submitting entities ng CIC. Okay? Yung mga yon may mga issue. Kaya nga sinama ko lahat kinumpile ko. Kaya nga inuna ko lang si Cash Express dahil kasama po siya sa aking mga list na mayroong loan shark, cease and desist order, mga na-revoke, mga na-raid, at nakabalik sa SEC. Okay? Kaya nga pinapaalalahanan ko kayo na umiwas sa mga OLA na yan. Dahil once na hindi kayo nakapagbayad o nagkaroon kayo ng overdue, ay maaari magkaroon ng masamang bad credit record kayo sa Credit Information Corporation o bumaba yung inyong mga credit score. Lilinawin ko lang. Ang sinabi ko doon sa Cash Express, kaya ako siya sinama dahil nga totoo naman na medyo mataas talaga ang interest nitong OLA na ito. Okay? At lilinawin natin yung comment na yun. Ito kasi takpan lang natin yung pangalan niya para sa kanyang pagkatao. Okay? Ay, nakalak yung profile picture niya. Okay. Ito kasi sagot nito sa comment section, no? May nagtanong na, okay, may utang kasi ako sa Cash Express, wala pa ako pambayad ngayon, Wednesday na due date ko. Sabi sa una, at yung sagot doon sa pangalawa, sabi, hindi na sila legal mag-operate since 2023 because of their illegal and abusive collection practices. Check nyo po sa site and Google for your information. Yun ang sabi niya. But the reality, hindi ko inaano sa inyo, hindi ko nire-recommend sa inyo na umutang kayo rito. Totoo naman, even in my own experience, talagang hindi ako sang-ayon doon sa interest na pinapatong nila for 1 month. Mamaya, lilinawin ko sa inyo yon. Okay, pero mas lilinawin ko itong mga senior niya. Ito naman, medyo binigyan pa ako ng Google update. Gayong outdated naman yung kanyang ibinigay na info. Basahin natin yung kanyang binigay. Takpan lang natin yung kanyang pangalan. Ito naman, nasa site po. Parang sinabi niya sa akin na hindi ako marunong mag-research. No? Pero salamat, nakaintindi pa rin naman siya sa huli. Nung medyo pinaliwanagan ko siya sa comment. Pero mas lilinawin ko lang sa video ito. Ito yung sinabi niya, na-research niya sa Google. Is Cash Express Lending Company siguro legit? Sabi naman ng Google, no, Cash Express Lending Corporation is not legal to operate in the Philippines. The Securities and Exchange Commission requested its closure in 2023 to unfair debt collection practices and data privacy violation. The company had already been cited for excessive interest rates, short repayment terms, which are considered illegal practices by the SEC and was one of many online lending platforms in the Philippines that have been targeted and shut down by the regulator for similar violators. Okay, gano'n na sinabi niya, ha? Nung Google, doon sa search niya. But, meron pa siyang kasunod dyan, eh. May pinakit pa ulit siya sa akin. Galing daw ito sa Securities and Exchange Commission, but which is mali. Galing po ito sa Freedom of Information. Kumbaga, ito kasi mga nagko-compile ito ng mga complaint na galing doon sa mga complainant. Okay? Linawin natin. Ito kasi nakalagay doon eh. Oh. Cash Express unfair lending practices and unrealistic interest and loan terms. Basahin natin maigi yung kanyang complaint. Ito, oh.
published by Securities and Exchange Commission on June 20, 2023, requested from SEC by the complainant. Yeah. Sabihin, purpose for closure of operations. Ibig sabihin, nagre-request yan ipa-close o ipasara yung lending company na ito, itong online lending app na ito. Complain lang po ito, reklamo pa lang. Hindi pa po siya nabibigyan ng talagang order ng cease and desist order o revocation. So it means, hindi po accurate yung kanyang binibigay na info. So, medyo masasama lang loob nyo talaga rito dahil nga maraming complaint talaga ito dahil sa taas ng interest. Ngayon, ang problema kasi ninyo, yung taas ng interest eh. Pero hindi ako sure kung talaga nang haharas sila. Wala akong masyadong nababalitaan doon. Pero minsan meron silang ginawa sa akin na naniningil sila kahit bayad na po ako. Yun lang po. Meron ako ebidensya dyan na nagbayad ako kahapon, tapos biglang ngayon, biglang may message sa akin na hindi rin ako nagbayad. Ay yan, nakasave lagi sa akin yan. Yun lang po ang medyo problema ko sa Cash Express nangyari sa akin, yung naging experience ko sa kanila. But, in reality, mga kadyani, si Cash Express ay kasama sa list ng recorded online lending platform. Okay? Ayan po, pakita ko sa inyo, ayan. Updated po yan September 2025. Ayan, kasama po siya. cashexpress.ph, Philippines Financing under the business and style name of Cash Express. Sorry, pero they are legit SEC registered din po. At kasama rin sila sa list ng submitting entities ng CIC na talagang once na magka-problema kayo, di kayo nakapagbayad, maaaring magka-record kayo dahil nagre-report sila. At kung may mga complaint tayo, katulad yan ako, totoo lang mga kadyan, medyo malaki talaga yung interest na pinapataw ni Cash Express. For example, itong utang ko na 1,500 noong August na hiniram ko at babayaran ko siya ngayong katapusan ng September, okay? 1.5 lang po talaga ang aking hiniram. Yung principal amount, okay, linawin ko lang ha. And then, babayaran ko siya ng buo sa katapusan ng 2,475, na which is almost 60% po ang dapat kong bayaran sa kanila. Yun po yung aking, review sa kanila na medyo talagang, sabihin natin ito, mag-realistic lang tayo rito, real talk lang. Mataas talaga ang interest. Pero ang kanila namang style is kapag 7 days mo lang siyang gagamitin o hihiramin, walang interest. Yun naman yung pros niya. Okay? Kung 7 days mo lang siyang hihiramin at maibabalik mo siya sa loob ng 7 days, walang interest. Yun lang po yung mga nasubukan ko sa kanya. Pero dahil nga sinusubukan ko siya for 1 month, makikita ko talaga na medyo mataas ang interest. At kung babayaran ko siya ng minimal o partial payment per month, halos for 6 months, ang babayaran ko sa kanya monthly is depende dito sa aking repayment details. Ayan, ngayong September, pero katapusan, babayaran ko siya ng 1,125. Then the next month, October, 742. Then 600. Then halos umabot po ng 4,900. Yung 6 months na yon sa halagang 1.5. Medyo kung magkakaproblema kasi kayo, hindi ko siya nire-recommend na hiraman ninyo, mag-isip kayo, pag-aralan nyo maigit, loan at your own risk. Kasi sabi ko sa inyo, kung magkakaroon kayo ng problema sa financial, at nahiraman nyo ganito, at kunwari na walang kayong trabaho, nagkaroon kayo ng, sana wag naman na magkasakit kayo, may mahal kayo sa buhay na nagkasakit, at namang problema ka sa pera, at magkaroon kayo ng overdue, maaaring lumaki yung penalties. At maaaring madagdagan pa yung utang nyo. Sa totoo lang, yung 60%, no? Hindi ako pabor talaga doon sa babayaran ko na Pero dahil nga sinusubukan ko siya para may ma-share ko sa inyo, yun lang po may bibigay ko sa inyong payo. Mag-ingat na lang po kayo, pag-isipan nyo maigi kung hihiraman nyo to. But ulitin ko, hindi po siya revoke, hindi po siya may cease and desist order. They are legally operated, SEC registered at submitting entities ng CIC. So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalabing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook at ang YouTube. Marami pong salamat sa uulitin.